Di ba? 5M a day offer nun kay Yorme, pero tinanggihan ni Yorme kasi nga kitain, kaya naman kitain sa mabuting paraan. O ayan, galing kay Ma'am Maricris Nacor, 5M a day. Kung ang Isko Moreno tinanggap yan, malamang wala tayong utang ngayon. O yun na, ito na lang ha. Hindi ko sure yan, hindi ko matandaan yan. Pero sabi ni Ma'am Maricris Nacor, sino ba makakapagpatotoo nito? Kung totoo to, re-reactionan ko to. Sabi ni Ma'am Maricris Nacor, 5M a day offer kay Yorme. Tama po ba? May nakaalala nito? May nakaalala po ba nito? 5M a day ang offer kay Yorme. Para lang pagbigyan ng mga tao sa Divisoria. Sino nakaalala nito? May video pa yan, sabi ni Bang Victor. Oh, tama, may video yan. Yes. Oh, 5M a day. Isipin nyo 5M a day. Sa 10 araw, may 50 million. Tama. Sa 20 araw, may 150. Sa isang buwan, sa 100 pala. Sa isang buwan, may 150 million. Tama ba? O ngayon, sa isang taon o sa 10 buwan pala, sa 10 buwan, meron kang 1.5 billion. Sa isang taon, meron kang 1.8 billion. Kung pinayagan ni Isko yan, kailangan pa bang umutang ng Maynila? Kayo mag-isip. Pero hindi, ang Isko Moreno may pride. Utang na lang ako, kesa hayaan kong maging marumi ang lugar ko. Umutang ako, pero sinigurado kong hindi ko binulsa ang inutang ko. Dignidad. At nangako siya, Ma'am Jane Pukuda. Yun nga ang sinabi ni Yorme. Pag bumalik ang mga vendor na ganyan kakalat, tulad nung dati, nabayaran ako. Hanggang matapos ang terminong Isko, walang ganyan. Ngayon na lang. Nilabas ko sa live ko yan Nilabas ko sa live, ultimo yung mga e-trike, mga sidecar boy. Andun sa Divisoria. Bawal kay Isko yun. Bawal kay Isko yun. Gusto ni Yorme, fair kumita ang vendor at gobyerno. Sabi ko nga po, kung pinatulan ni Isko yun, baka walang utang ang Maynila. Pero corrupt siya. Di ba? Walang utang ang Maynila, pero corrupt siya. Di ba? Pero hindi ganun ang isang Isko Moreno. Pinakita niya. Di ba ipangutang ko kayo? Huwag ko lang tarantaduhin yung mga kapwa Manileño ko o kalugar ko. Huwag lang maging baboy ang lugar ko. Nangako ako, pagkaupo ko, lilinisin ko to, tapos dudumihan ko rin pala, pakitang tao lang. Di ba? Isipin nyo, kung ang Isko Moreno, sindami ng pera ni SB, baka tapos na problema natin sa utang. Ang dahilan naman Isko, kaya naman niyang kitain niya. Nagkataon lang may pandemic. Sino bang bansa? Ito, matanong ko lang sa inyo Hindi na city ang usapan. Hindi na city ang usapan. Kasi yun ang sinasabi ni Mayora. Nangutang para makapagpatayo ng mga building. Siya wala naman utang pero nakapagpatayo ng building. Ito naman tanong ko sa inyo. Noong panahong 2020 hanggang 2022, sinong bansa ang mayaman? Sinong bansa ang hindi naghirap? Bansa na to, hindi na city kasi Manila lang tayo Sinong bansa ang hindi naghirap? Sinong bansa ang hindi nabaon sa utang? Hindi lang 5M, meron bang nagbigay ng hit si Isko kung sino yung mga taong nag-o-offer. Di ba? Sir Joseph, ikaw na nagsabi, buong mundo baon sa utang. Amerika, Russia, China. Lahat yan lumubog sa utang. Halos walang nagka-project niyan. Oo, nangutang si Isko. Ang tanong, siya ba nakinabang ng inutang niya? Eto, real talk tayo.
Nangutang si Isko. Magkano na baon-baon sa utang ang Maynila? Binulsa niya ba yung pera? Binulsa niya ba ng pera? O yung mga project na sinasabi ni Mayora na pinangutang ni Isko, na walang ROI, walang return of investment, sino nakikinabang nun? Matanong ko lang kayo, sino nakikinabang? Si Isko ba? QC ba? Malabon? Tiga Malabon? Tiga Valenzuela ba? Sino ba nakikinabang? Eh, ang hirap sa inyo, inaano nyo yung sumbat na utang. Kung tutusin nga, dapat nagpasalamat kayo eh. Kasi yung mga nakikinabang nung eskwelahan, nung eskwelahan, nung pabahay, nung ospital, nung Manila Zoo, Manilenyo lahat nakikinabang nun. Isipin mo, pag upo mo, hindi mo na kailangan magpatayo ng bagong eskwelahan. Pag upo mo, hindi mo na kailangan pagandahin yung ospital. Pag upo mo, hindi mo na kailangan isipin yung na magkaroon ng bahay, yung mga mahihirap nating mamamayan o mahihirap na kababayan. Kasi may bahay na kagad sila. May bahay na kagad. Tama ba? Dapat nga pagpasalamat mo, nangutang si Isko eh. Bakit ka mo? Hindi mo na kailangan pagandahin yung ospital ng Maynila eh. Dapat magpasalamat ka, nangutang ka mo si Isko. Di ba? College na kagad yung pinagawa mo. Hindi ka na nagpagawa ng elementary school. Hindi ka na nagpagawa ng high school. Dahil trinabaho na ni Isko yan. Manila Science, Jose Almario. Tama ba ako? College na lang pinagawa mo. Oh, hindi mo na kailangan pagandahin Manila Zoo, maganda na. Hindi mo na kailangan pagandahin yung Maynila. Kasi si Isko tinanggalan ng tambayan ng mga pokpok at mga adik sa Maynila. Alam nyo ba yon? Dito sa lugar namin sa Tondo, sa Memoriones Island, tambayan ng mga adik at pokpok yan, Solven Boy. Anong ginawa ni Isko? Pinaganda, ginawang park. May dancing fountain with security guard. 24/7. Wala kang makikitang nagsasyaburon o wala kang nakikitang nagsosolven doon. Yung mga estudyante, ng Tondo High, Abad, Almario, Raha Suliman School, doon nagpa-practice ng sayaw. Sa island na yun. Pag may meeting ang isang organisasyon, youth organization, doon sila nagmi-meeting with security guard. Bawal manigarilyo. Diba? Pag upo mo, wala ka na kagad iintindihin. Kasi tininabaho na ni Isko para sa'yo. Ngayon, eto yon. Kung talagang balak mong pagandahin ng Maynila, kahit hindi umutang si Isko, ikaw rin ang uutang. Kung balak mong magkaroon ng eskwelahan yan, balak mong magkaroon ng magandang park yan, uutang ka rin eh. Oh. Diba? O kung hindi ka uutang, di wala kang project na ganun. Totoo na lang. Yun yung sinasabi ko. Mindset ba? Mindset. Huwag natin gawin bobo ang mga tao. Alam ng mga tao kung ano nangyayari sa atin. Alam ng mga tao, kung ano yung totoong nagawa niya at ginagawa mo pa lang. Sabi ko nga sa iyo, Mayora, sa mga oras na to, sa mga buwan na to, yung mga niyayabang mo, hindi magwa 1/8, hindi nga 1/4, hindi kalahati, hindi magwa 1/8 sa nagawa ni Isko. Mga panahon na to, totohanan lang tayo. Lahat yan. Kahit nga sabi ko nga, kahit anong paninira gawin nyo. Diba? Yabangan nyo si Isko. Yabangan mo pag nangalahati ka na nagawa ni Isko. Wala kang utang, wala kang rin nagawa. Diba? Mindset ba? Kung nangutang si Isko at walang napuntahan na gawa ni, nang pinangutang lahat ni Isko, walang napuntahan, tsaka mo sisihin, Mayora. Tsaka mo sisihin. Hindi porket walang ROI o return of investment lahat ng ginastos ni Mayora, ibig sabihin wala nang kwentang tao si Isko. Kung tutusin, dapat kabiliban si Isko kahit walang ROI yung sinasabi mong project niya.
Kasi yung ROI na sinasabi mo, dapat ibinasi mo sa antas ng pamumuhay ng tao. Inangat ni Isko ang antas ng pamumuhay ng Manileño. Inangat niya. At yun yung hindi mo nagawa. Kung tutuusin, sa laki ng budget, taon-taon na nakukuha mo, 23 billion, 25 billion, 22 billion. Hindi nga lang, kulang pa yung eskwelahan na yan. At Isko po, 10.